So kamakailan nga natin sa nilabas tong NMAX TechMax at marami nagre-request sa inyo. Naki-compare naman natin siya sa isang malakas naman from Honda na PCX 160. Sino nga ba ang masulit sa kanilang dalawa? Alamin natin ngayong araw. Tara! Pagdating sa looks netizens, ayun siya sa mga napansin ko, etong NMAX ay medyo sumabay na rin sa futuristic design pero parang mas numipis siya. Yun yung pangaramdam ko sa kanya kasi kilala naman natin ang malapad talaga yung front face ni PCX pero si NMAX ngayon ay parang numipis na siya, which is a good thing nung tinest drive ko naman siya dahil sa kanyang pagiging agile. Mas agile na yung NMAX ngayon na parang hindi na nalalayo sa Aerox or sa mga Mio yung pangaramdam ng pagdadrive sa kanya. But in a good way, hindi naman feeling na parang lumiit siya na nawala yung pride and ownership pero mas naging agile lang siya at mabilis siyang iliko-liko at saka i-maneuver. Pero on the other hand, pagdating sa comfort, hindi pa rin nawala yung inaatid ni NMAX na comfort. Kilala naman natin na yun talaga yung pinaglalabanan nila nasa touring category. For the headlight, they both have LED headlight. Ang pinagkaiba lang syempre si NMAX ay naka-projector lamps na. So meaning mas buo yung bato niya sa gabi. Si PCX naman, okay naman yung bato nito. Maliwanag pa rin naman sa gabi. Pero kung kulang pa yan sa inyo, pwede naman kayo magpakabit ng Prism Mini Driving Light para mas makita ninyo yung kalsada. So pagdating sa looks, syempre beauty is in the eye of the beholder. Kung sino yung mas type nyo sa kanila, comment nyo naman sa baba para matulungan natin yung future pa lang nabibili. Sa mags, itong TechMax ay naka parang rose gold na mags, habang parang bronze naman ng konti yung mags neto ni PCX 160. Parehas din sila naka disc brake sa unahan at parehas din sila ang naka ABS sa unahan. So itong PCX, mapapansin niyo dito sa windshield niya, may nakalagay na HSTC or Honda Selectable Torque Control na ang katumbas naman niya ay traction control system naman dito sa NMAX. Parehas silang may windshield, so magkakaroon ng ease of fatigue sa mahabang biyahe, lalong-lalo na parang hindi ka bugbog sarado ng hangin sa fast facing na kapag nagra-rides tayo. Pagdating sa wheels, etong isang to ay naka 13 inches wheels sa unahan, si PCX naman ay naka 14 inches wheels sa unahan. Mas maliit ng konti itong wheels ni NMAX sa unahan. Parehas din front suspension nila ay telescopic fork. Si PCX naman ay naka dual pot caliper, si NMAX naman ay single pot caliper lang. So meron na rin siyang body color, parang sabi ko nga nagkaroon ng patilya dito habang buo lang na isang diretso yung body color na fender sa front ni PCX. Sa decals, walang decals si NMAX. Si PCX meron dito sa gilid na HSTC, tsaka Honda naman dito sa gitna. Parehas na silang merong hazard button, Edisense. Dito naman sa likod, Edisense, ang obvious sa difference, si NMAX, do parehas sila naka dual suspension. Si NMAX ay debaso na. Yung stock na suspension niya na talaga namang hindi gimmick kasi nung tinest drive natin siya, sobrang comfortable na talaga nitong NMAX. Nagulat ako kahit may angkas ako. Wala na yung matagtag na masakit sa lower back na feeling. Pero kasi consider niya rin yung weight. My weight is 70 kilograms. Nasa around 55 to 60 kilograms naman yung angkas ko na videographer ko. Parehas din silang may plate light. Medyo nakatago lang yung kay PCX. May reflector din, added visibility at night. Pagdating naman sa radiator, Netizens, parehas silang naka-liquid cooling system. Pero nagustuhan ko yung radiator cover ni NMAX kasi bago sa mata. Parang mas futuristic na siya. Though pagdating naman sa tambucho, mas futuristic pa rin si PCX kasi meron siyang aluminum end cap na silver. Si NMAX naman, kaparehas pa rin nung dati niya na tambucho. Sa taillight naman, Netizens, parehas silang full assembly lang. Ang pinagkaiba lang, ito si NMAX ay naandito na yung turn signals niya nakahiwalay. Nasa ilalim. Hindi ko ito nakita nung last review natin. Si PCX naman, integrated na dito and both positive yun kasi wala nang mababaling turn signals kapag natumba yung motor mo or just in case man na mag-slide ka, diba? Pero imposible ka mag-slide kasi nga naka-traction control system, parehas sila. Si PCX sa likod ay merong 13 inches wheels. Sa unahan, 14. Sa likuran, 13. Si NMAX naman sa likod ay 13 din. So parehas. 13 yung likod ni NMAX, 13 din yung unahan ni NMAX. At tubeless tires na siya parehas. At kung sakali man na gusto nyo magpalit ng gulong in the future, I highly recommend to use Zeneos tires. Yan yung subok na natin na makapit pagdating sa traction, pang matagalan yung durability niya. Pagdating naman sa pillion ride step, Netizens, itong si NMAX ay para same pa rin. Medyo dahan-dahan lang dito kasi matulis yung kanyang pillion ride step. Nadadali ako kapag sinesenter stand ko. Si PCX naman napaka-seamless niya kapag nakatupi. Tapos kapag ka naman nakabukas, syempre nakakatusok pa rin pero mas less harmful siya yung tusok nito. Medyo masakit to kapag natusok ka nito. So yun lang sigurado magagamit yan sa everyday na buhay kapag na-experience yun ng mag-own ng isa sa mga to. So sa emblem, parehas din silang meron lang na gold emblem. Si PCX hanggang 160 meron. Si NMAX lang na emblem dito. And then naka-disc brake din sila parehas sa likuran. So parehas sila naka-silent start. ACG kay PCX, SMG naman kay NMAX. So naka-naked handlebar to si PCX 160 habang si NMAX naman ay may fairings pa
pa dito. Kala ko nga to, parang busina eh, mukha ng sasakyan eh. Sa mga buttons, mas maraming buttons sa kaliwa tong si NMAX. Kasi kung mapapansin niyo yung YE-CVT niya, meron na nga siyang shifter. So both pa lang downshift at saka upshift, gumagana tong shifter na to. Kapag ka nagda-downshift ka ng medyo mabilis, sabi ni Sir, yung owner neto, nag-activate siya ng shift neto para nagkakaroon ng engine brake. Ngayon, sa pagdadrive ko naman sa kanya, kapag ka naman ako yung nagmamabilis, pwede mo tong pindutin yung shift para nag-activate yung 3-level na bar niya dito. Hanggang dalawa nga lang ina-activate ko kasi bitin yung kalsada. Siyempre, meron pa siyang mga ibang configuration dito dahil ang napansin ko sa kanya, pare sila fully digital na meter panel, pero si NMAX ay naka-dual monitor. So, ibig sabihin, dalawa yung monitor niya. Meron sa taas na speedometer, trip meters, tsaka fuel gauge. Tapos, nandito naman yung RPM indicator niya. Tsaka yung mode, meron siyang mode na sports mode, tsaka regular mode. Tapos yung YE-CVT, dito mo rin makikita. Tsaka yung mga indicators na meron din silang parehas na built-in na hazard. Tapos, meron ding idling stop system tong PCX at stop and start system tong si NMAX. Sa mga handle grips naman, parehas lang silang stock, pero si PCX ay parang may built-in na balancer sa dulo. Ayan no, sa mga dulo niya, meron parang chrome. Ang pinakahawakan kay PCX ay parang itong fairings na part niya. Si NMAX naman ay may physical na grab bar na napaka-sturdy. Pagdating naman sa mga bulsa, isa lang ang bulsa ni PCX dito lang, pero meron na rin siyang charging port na USB ready na, type A yung USB neto, upright sitting position na ganyan. Tapos pag nangalay ka na, pwede ka mag-cruising style na ganyan. Si PCX din may ganun, pero si NMAX parang mas mataas ng konti yung inyong cruising style. Bago nyo ibenta yung mga PCX ninyo para bumili ng bagong NMAX, ay tignan naman natin yung makina. Sa makina, parehas naman sila naka 4-stroke, 4 valves at single overhead cam. Syempre, naka liquid cooling system na rin para mabisa kahit gaano pa kahaba yung biyahe mo, walang overheat. Si NMAX ay may blue core, si PCX naman ay merong ESP+, 155cc pa rin si NMAX. At to be exact, si PCX ay 157cc siya at parehas din po silang fuel injected na. Ngayon, pagdating sa max power, si NMAX ay 11.3 kilowatts at 8,000 RPM, habang si PCX ay 11.8 kilowatts at 8,500 RPM. So, mas lamang si PCX. Sa torque naman, si NMAX ay 14.2 Newton meters at 6,500 RPM, habang si PCX naman ay 14.7 Newton meters at 6,500 RPM din. So, slightly, mas malakas pa rin po si PCX given the fact na wala naman siya netong turbo or TechMax or YE-CVT na technology ni Yamaha. Sa compression ratio, 11.6:1 si NMAX at mas mataas pa rin si PCX na 12:1 naman. Sa bore and stroke, si NMAX ay 58 by 58.7 mm. Mas malaki pa rin ang bore and stroke ni PCX na merong 60 by 55.5 mm. So, yun nga sinasabi ko na bago nyo ibenta yung mga PCX ninyo, ay tingnan nyo muna kasi may bubuga pa rin naman siya pagdating sa papers. Yun na nga lang, pagdating sa riding, ay napansin ko rin talaga yung bagong in-improve talaga ni NMAX sa pagiging agile niya. Pagdating naman sa seat height, surprisingly, si Honda naman ngayon, yung mas Asian height friendly dahil 764mm lang ang seat height niya, habang si NMAX naman ay 770mm. Medyo mas mataas siya. Pero 5'4 lang ang height ko at na-drive ko naman siya ng walang kahirap-hirap kahit may pillion ride pa ako. For the weight, medyo bumigit na si NMAX from 132 kilograms, ngayon ay 135 kilograms na siya. Habang si PCX ay 131 kilograms lang. Keep in mind na yung power to weight ratio ay isa rin sa factor na dapat i-consider kung gusto nyo mag-racing. Syempre dapat sa racetrack at hindi sa public roads, di ba? Pagdating naman sa fuel tank capacity, lamang pa rin si PCX, 8 liters siya at 7.1 liters lang ang capacity netong NMAX TechMax. At sa fuel consumption, slightly may difference pa rin dahil 45.1 kilometers per liter si PCX habang 44 kilometers per liter naman si NMAX. So, isa lang, nakalamang lang ng isang puntos pero depende pa rin yan sa weight ng rider, sa road condition at marami pang factors. So, still may vary. Pagdating naman sa wheelbase, mas mahaba din si NMAX dahil 1,340mm siya habang 1,330 naman itong si PCX. Pagdating sa overall dimensions, magkasing haba sila dahil 1,935mm both ng motorcycle na to. Mas malapad ng kapiraso si PCX dahil 742 siya, 740 lang si NMAX. Pero mas matangkad naman si NMAX dahil 1,200mm siya at 1,108mm lang si PCX. Pares sila merong standard version. Kay NMAX ay standard version lang. Si PCX naman ay CBS version. So medyo nakalamang pa rin kasi yung CBS version ay meron pa rin combi brake system. Tatlong kulay ang ABS variant ni PCX. May puti, may itim at saka may red. Si NMAX naman ay may 4 na kulay na pwedeng pagpilian. Sa standard version, merong black and light gray. Habang sa ABS naman ay merong black at black magma. Parehas din naman po silang merong charging port sa kanilang mga bulsa at parehas din kasya ang full face na Evo helmet sa kanilang dalawa. Ang presyo, para sa
sa ABS version, si PCX ay merong presyong 149,900 pesos, habang si NMAX ay tumataginting na 175,900 pesos. Napakalaki ng price difference. Pero kung specs and features sa pag-uusapan, syempre mapapadouble think talaga yung mga practical mag-isip. Pero kung sa handling, masasabi ko naman na na-justify naman ni NMAX yung pricing niya, given the fact na talagang household name na yung NMAX pagdating sa Pilipinas. Yun nga lamang, marami ang hati ang opinion, yung iba ay bumabatikos, yung iba naman ay sumusuporta. Pero para sa akin, medyo hati na rin yung decision ko. Ang pinaka nagustuhan ko lang talaga sa kanya ay yung kanyang handling. Napaka-agile na niya. Parang hindi na siya feeling NMAX. Parang na siyang combination ng sports at comfort. Dahil nandun pa rin yung bloodline ni NMAX na komportable, pero ngayon parang mas maliksi na siya. Malalaman nyo yan kung matetest drive ninyo, netizens. Kung kayong tatanungin, alin sa dalawang mas sulit. Yan nga, netizens, ang NMAX TechMax versus Honda PCX 160. Kung kayong bibili, netizens, alin sa dalawa ang bibili ninyo? Comment nyo naman sa baba. Nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe always.